Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. For Cancer, we have fork in the road. Ayan. So, nasa gitna kayo ng daan, kumbaga, dahil kayo, nag-iisip kayo ngayon kung ano ang gagawin ninyong decision. No, which way are you going to take? Left or right, 'di ba? Option 1 or option 2 ba ang pipiliin ninyo dito? So, nasa indecisiveness na stage kayo sa ngayon regarding something, Cancer. Kaya ang invitation sa inyo dito ng mensaheng ito is for you to tune into your intuition, dahil when you allow your intuition to be your guide, lagi-lagi naman nadadalhan ka niyan sa tamang desisyon. It will always lead you to the right path, to the right direction na kailangan mong puntahan or kailangan mong piliin. No, Cancer? Huwag kayong mag-alala, Cancer, you will be guided, no? You will be guided. Magdasal kayo, ask for enlightenment, ask for guidance, no? And for sure, papadalahan kayo niya ng mga intuitive messages through your intuition, okay? What else? To be fair. Ayan. So, maybe talaga, no? May mga importante kayong decision na gagawin dito. And yung sinisikap nyo pa rin dito na siguro kaya may indecisiveness din kayo dito kasi sinisikap ninyo na yung magiging decision ninyo is fair, sound, and beneficial for you at saka sa mga taong involved dito sa kung ano man ang sitwasyon na to, no? Kaya malalim siguro ang iniisip ninyo dito, no? Kasi ayaw ninyo na mag-decision dito ng basta-basta lang na kayo lang magbe-benefit, no? You want to be fair, no? You want to be fair. Kaya nahihirapan siguro kayong mag-decision dito because maybe mahirap talaga ang sitwasyon, ano? So, tulad ng sinabi ko, magdasal kayo, i-offer ninyo yan sa Divine Universe, ask for guidance, for help from your spirit team, and makakaasa kayo na magiging magaan, no, ang inyong pagdedesisyon. So, what else? We have come to the edge. Ayan. So, most likely, ang iba sa inyo, yung bago ninyong path na tatahakin dito is what is giving you stress dito, no, sa fork in the road energy. Maaaring pinagdedesisyon na ninyo kung saan kayo pupunta. Ano ang gagawin ninyo? What is your next move? What is your next priority? Maaaring ganun. Ano yung pipiliin ninyo? Kasi maaaring may mga options kayong pagpipilian dito, no? This is a new beginning energy, so definitely there is something new dito na i-embrace kayo. There is something new na kinoconsider ninyong gawin, no? You're taking risk dito, kaya siguro pinag-iisipan ninyong mabuti, no? Kasi alam niyo na this is definitely a uncharted territory for you. Hindi ninyo sigurado kung ano ang ganap dito sa papasukin ninyong sitwasyon. Kaya siguro nag-iisip pa kayo, tinitimbang ninyo ang pros and cons, siguro you're weighing things out pa, yung mga gano'n. But definitely, sisimulan ninyo ito Definitely, there is something new dito na papasukin talaga kayo. Desidido kayo dito, no? Desidido kayo dito na gusto ninyo to. Kahit hindi ninyo alam kung ano ang dadat na ninyo sa sitwasyon na yan, how are you going to navigate the journey, no? Pero sa puso ninyo, parang gustong-gusto ninyong gawin ito kung ano man ang bagong simula na to. So what else? We have change in the wind. Definitely there is new beginning because there is change. There is change na mangyayari. So there is something that you are going to leave behind and you are heading towards something new, no? So yun ang ganap dito for you, Cancer. May pagbabago ng direction na tatahakin kayo. Maaring talaga yan, maaring siguro napag-isip-isip ninyo, okay, sa point A ako pupunta. Pero maybe even before ka magsimula, maybe may mga epiphanies kang matatanggap, new ideas, new inspiration, mga intuitive messages siguro that will push you to reconsider things, no, doon sa other side. Kaya maaaring magpapalit ka ng desisyon, maaaring magpapalit ka dito ng isip, kaya
Kaya may indecisiveness kayo dito. Kasi maaaring may tinitignan kayong mga bagay na hindi ninyo napansin doon sa una ninyong pagdedesisyon. And now, kaya mas nalilito siguro kayo sa ngayon. Ano? So, maaaring ganon. But you know what, Cancer? As I've said earlier, offer it to God. Offer it to your angels because they will enlighten you. No? Call on the help of the Holy Spirit to enlighten you as well kung ano ang tama ninyong gawan dito sa pagbabago ng direksyon na tatahakin ninyo. Okay? So, we have breathe and you need to rest. You need to rest. Ipagpahinga nyo muna ang inyong sarili. Ipagpahinga ninyo muna ang inyong katawan, ang inyong isipan dito so that makapag-rejuvenate kayo, makapag-recuperate kayo, makapag-refill kayo ng inyong cup and so that you will be back to balance, no? You can bring your center back talaga nang sa gayon mas makakapag-isip kayo ng mas maayos, mas relax, mas makakalma ang isip at katawan ninyo at makakapag-diskarte kayo ng mas mabuti. So good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages at mga gabay po para sa inyo sa araw na ito, Scorpio. Pauna mensahe ninyo is to be fair. Ayan, so if you are making a decision sa ngayon, if you are facing a decision making sa ngayon, parang iniimbitahan kayo dito na make sure that it's in all fairness, Scorpio, no? In all fairness. At saka balance lang, no? Balance lang, dapat maging fair kayo sa lahat. Maging fair kayo sa sarili ninyo, sa ibang tao din, no, na maaapektuhan ng inyong desisyon. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you, no? Maaari din na may mga negotiations kayong ginagawa dito, may mga pakikipag-usap kayo, may mga transactions, mga ganun. Maaari din na may babalik nyo na din yung balance sa sarili ninyo. Ito din yung napipick up ko dito for some of you. So, that's really beautiful. So, we have time for nap. Ayan, time for a nap. Pagod na kayo, Scorpio, no? Exhausted kayo siguro physically, mentally, emotionally, spiritually. That's why you need to take a breather. You need to step back a little, no, sa inyong pinagkakabisihan, sa inyong hustle and bustle, sa inyong daily grind so that you can recharge, okay? It is a must, no, na mag-recharge kayo so that you will be on top of your health. So you can be back to your center, kumbaga. Okay? So, kung pagod na, ipagpahinga. Kung gutom, ikain ninyo yan. You know, you always need to put your self-care, no, on top of your priority so you will be on top of your health, no? At mas magiging maayos ang inyong pakiramdam, no? Maluwag ang inyong dibdib, yung inyong isip, no? You can concentrate kapag nakapagpahinga kayo, kapag nakapag-recharge kayo, no? Kaya yun ang panawagan sa inyo sa ngayon. So, fork in the road. Ayan. So, kailangan nyo talaga na i-stress ng iba sa inyo dito, Scorpio. So, this is really a must, no? Na ipagpahinga ninyo muna ang inyong sarili so that you can get back to your center. Nang sa gayon, mas magiging maayos ang pag-iisip ninyo, mas makakapag-concentrate kayo. Because maybe, dami-dami ninyong ginagawa, dami-dami ninyong iniisip, no? And maybe, sinasarili nyo lang din yan, kaya mas lalong parang umiikot-ikot lang sa isip ninyo ang same scenario, ang same thing, no? So, yun, ipagpahinga nyo muna ang inyong katawan at itulog ninyo yan. Nang sa gayon, makapag-relax ang inyong katawan, makapag-rejuvenate. Nang sa gayon, pagising ninyo, mas maayos na ang inyong pakiramdam, mas maayos na ang inyong pag-iisip, may concentration ka nang muli, okay? Kasi yung pagdedesisyon ninyo dito, parang hindi kayo
Hindi ninyo maisip ngayon, no? Which way are you going to take? Which option or which choice, no? Ang kukunin ninyo dito. Kaya, pag, ano na talaga, yung parang all over the place ang isip ninyo dito is Scorpio, no? So, yun. And also, makakatulong din sa inyo dito if you are going to listen to your intuition. Kasi lagi din ninyo iisipin, alalahanan ni Scorpio, na when you allow your intuition to be your guide, makakasiguro din kayo dito na kahit hindi ninyo masyadong laliman ng pag-iisip, pagdidiskarte, pag nakikinig kayo sa inyong intuition, it will always lead you to the right direction. Kaya, yun din ang napakahalaga. Pakinggan ninyo at sundin ninyo kung ano ang gabay ng Divine Universe sa inyo through your intuition. Okay? So, we also have brief. Ayan. So, talaga, you know what, Scorpio? Maybe you are talagang exhausted na. Physically, mentally, emotionally, spiritually, exhausted na siguro kayo. Kasi, ito yung sinasabi ng dalawang ito is the same. Magpahinga kayo. Take a breather. Take a breather. Mag-nap kayo. Yung ganon. So, pahinga. Pahinga talagang hinihingi sa inyo dito, Scorpio. Ibigay nyo yan sa sarili ninyo. Ibalato na ninyo yan sa sarili ninyo na pahinga because you need it. It's a must. No? Napakalakas. Dalawa ng card ang meron tayo na sinasabing magpahinga ka because maybe talaga siguro kuratsa kayo, Scorpio, ang sipag ninyo, ang dami ninyong ginagawa, ang dami ninyong siguro ginajuggle na trabaho, no, ang dami ninyong priorities, no, pero yung self-care ninyo maari ay wala sa listahan ng inyong mga priorities. Kaya this is giving you a heads up, no, na kailangan ninyo yan, isingit ninyo yan sa schedule ninyo every day, kahit yung patulog na kayo, no, few minutes before kayo matulog, mag-prayer mode kayo, mag-meditate kayo, magsimula kayo sa maliit, no, at pasasaan ba at mararamdaman ninyo ang benefit, no, ng pagsi-self-care, ang benefit ng prayer mode at ng pag-meditate, no, makikita ninyo, mararamdaman ninyo yan, Scorpio, na kapag nag-meditate kayo, after meditation, nare-relax ang katawan ninyo. Mas clear na yung inyong isipan. So, what else? We have building blocks. Ayan. So, maybe ito yung nagpapagulo sa isipan ninyo. Maaaring yung mga decision making na kinakaharap ninyo at pinagdidiskartehan ninyo ngayon could be related sa family and relationships, could be related to money, career, and finances din. Kaya medyo mahirap-hirap nga, no? Maaring mabigat ang tinitimbang-timbang ng puso ninyo dito kung ano yung desisyon na gagawin ninyo dito regarding those areas, no? Kasi ano kayo dito, seryoso kayo, no? Seryoso si Scorpio dito sa pagsisikap ninyo na makapag-build kayo ng solid foundation in terms of your money, career, finances, and also family and relationship. Those are major areas ng buhay na gusto ninyong pagtuunan ng pansin talaga sa ngayon. And maybe, may conflict siguro sa scheduling, may conflict sa kung ano man, no? Oras ninyo, something like that. Kaya medyo mabigat ang desisyon na gagawin ninyo dito. But, yun nga, kumapit kayo sa inyong intuition, Scorpio. Hindi kayo bibiguin ng iyong intuition. It's always, no? Tutulungan kayo niyan na mahanap ninyo kung ano ang best decision para sa iyo, no? Beneficial for you. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Pisces. Una mensahe ninyo ay soulmates. Ayan. So, maybe talaga, Pisces, ang iba sa inyo, you are about to meet your soulmate, no? Maaring yung soulmate na to mag-develop into a love and romantic relationship. Maaari din naman ang yung soulmate na to could be
develop into a deep friendship with another person. So, maaring ganun ang ganap dito, no? But, ang nakikita ko dito for most of you, maaring ang iba sa inyo is entering a new love and romantic relationship, lalo-lalo na if you are single, no? Kung single pa kayo, maaring papunta kayo doon, no? Magbubuo kayo ngayon ng love connection with someone. Yun ang napipick up ko dyan. So, we have orphan. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, feeling isolated, ano? Feeling isolated or ina-isolate nyo talaga yung sarili ninyo from other people. Parang it's maybe you are seeking for feeling of belongingness. No, maaring ganon ang ganap ng iba sa inyo dito. Feeling ninyo siguro you don't belong. No, you don't belong with anyone, or you don't belong sa pamilya ninyo, or you don't belong sa grupo ninyo, sa trabaho, or alam mo yun, yung feeling ninyo hindi kayo welcome sa kung kanino man or sa kung anumang grupo, no? Maaaring may ganong ganap ang iba sa inyo dito. But you know what? Maybe because Pisces, diba, iba-iba tayo ng path na pinagdadaanan, iba-iba tayo ng judgment, iba-iba tayo ng paniniwala, no? So maybe hindi mo lang nakikita pa, no? Yung mga taong kumbaga, you will be on the same wavelength din, no? Kaya may diferensya talaga. Kasi minsan, may mga nakakasalamuha tayo na talagang hindi natin nakakasundo or hindi talaga natin gusto, no? Ang pag-uugali or hindi click tayo yung mga ganon. But, you know what? Ano lang, Pisces, no? Hang on lang dyan, because makikita mo din yung mga like-minded people, no? Yung mga ganon. You will belong because hindi naman tayo nabubuhay na solo, no? We can't live by ourselves alone, no? Parang walang ganon, 'di ba? Lagi nating kakailanganin ng ibang tao, lagi tayong makikisama sa ibang tao, yung mga ganon. And you know for sure, Pisces, there is always someone that you will belong to as well. Kaya wag kayong mag-alala. Okay? Wag kayong mag-alala. Maybe you just need also to open your heart and yourself, no, to other people, no? Maaring kailangan din natin na mag-adjust sa kanila. Maari din naman na kailangan nating bigyan ng pagkakataon din yung ibang tao na makilala pa ninyo ng mas malalim, because you never know, 'di ba? Kapag nakausap pala ninyo ng mas masinsina ng isang tao, maaring doon ninyo madiskubre na you are sharing the same goal, you are sharing the same vision, you are sharing the same paniniwala, 'di ba? Kasi minsan, 'di ba, yung mga nakikita natin, kaya nga may kasabihan na do not be deceived by appearances. Kasi minsan kung ano yung nasa surface, hindi pa yan ang totoong sila. Diba? But when you dig deep, when you talk to the person, mas nakikilala ninyo ang tao, mas nakikita ninyo ang totoo niyang kulay, mas nakikita ninyo kung ano yung totoong pagkatao ng taong yan. So maybe, you know, kailangan nyo lang na bigyan din ang sarili ninyo ng pagkakataon na mas makilala pa yung mga taong nasa paligid ninyo. Because maybe, no, makilala nyo na ngayon yung inyong soulmate, 'di ba? Maaring makilala ninyo na ngayon yung tao or mga group of people na talagang like-minded pala kayo, 'di ba? Pero sa surface, maaring hindi yan ang nakikita ninyo. But when you talk to them, maaring doon madidiscover ninyo na you belong with those people, no? With that group. So, maaring ganon ang ganap dito, Pisces. So, yan, open your heart and open your eyes, look around, no? At saka, allow other people din na mas makilala ka pa nila, at kayo din, allow yourself din na mas makilala mo pa yung mga taong nasa paligid ninyo, no? So, good luck to that, Pisces. We also have come to the edge. Ayan. So, some of you naman dito, Pisces, you are heading towards something new.
no? Maaari talaga dito, Pisces, na ang iba sa inyo is going to enter a new romantic and love relationship with the soulmates. Maaari din naman na makikilala ninyo dito yung bagong tao na welcome ninyo sa buhay ninyo bilang isang kaibigan. Maaaring ganun din ang sitwasyon. This could be anything. This is new beginning energy. Kaya, it could be different for each of you, Pisces. Maaring bagong trabaho, bagong relationship, bagong negosyo, or bagong place of residence, bagong beliefs. It could be anything, no? Na maaring magbago sa buhay ninyo dito or maaring sisimulan ninyong bagong sitwasyon sa buhay ninyo. So, good luck. May excitement ako nakikita dito, no? May excitement. So, good luck to that. Serendipity. Holy moly. Napakaganda. Napakaganda naman ito. You are blessed. Pisces, magiging masayang-masaya talaga kayo around this time. So, ito na yun. Ito na yun yung hinihintay ninyo, no? This is luck. This is good luck and good fortune on your side. Maraming mga magical moments ang maaring mangyari dito sa buhay ninyo. Magagandang sorpresa sa buhay ninyo. May mga, yung parang ang sitwasyon dito sa inyo is, even the stars are aligning itself para dito sa mga positive changes na maaaring mangyari sa buhay ninyo, no? Ang swerte-swerte ninyo sa ngayon, we have the bonggang-bonggang napakalaking clover leaf dito. Kaya, most likely talaga parang uulan ng swerte sa inyo ngayon, Pisces. Uulan ng swerte, uulan ng kasiyahan, uulan ng magagandang bagay, miraculous events are about to unfold sa buhay ninyo. Talagang you will be feeling elated, excited, and super joyful kayo ngayon, Pisces. So, good luck to that. We have co-create. Ayan. So, this is a reminder for you, Pisces, no? Na you are co-creating your reality with God, no? Kaya siguro ang iba sa inyo dito nagdadasal kayo lagi na God, tulungan niyo po ako sa ganito, sa ganyan, you know. And with that, humihingi kayo ng tulong, diba? So you also need to remember that you also need to do your part, no? You also need to do your part. Kasi nga, co-creators tayo. Co-creators kayo ng Divine Universe. Hindi natin hahayaan na si God lang ang gagawa ng lahat. Kasi tayo yung nandito sa earthly realm. Tayo yung mag-i-execute ng kung ano man ang mga bagay na kailangan gawin natin para matupad natin ang pangarap natin, ang mga goals natin, no? God is on the other side of the equation. Siya yung nagbibigay sa atin ng gabay. Siya yung nagda-direct sa atin kung saan tayo dapat pumunta, anong next move na gagawin natin, ano yung kailangan nating gawin sa ngayon, 'di ba? Kaya napakahalaga na makikinig tayo sa mga gabay ng Divine Universe because tayo yung mag-execute on this end, 'di ba? Si God ang nagda-direct sa atin and tayo yung mag-execute. Tayo yung gagawa, no, ng kung ano ang sinasabi niya na gawin natin, 'di ba? So, yun ang equation natin, no? Co-creation. Yun ang ginagawa natin sa ngayon, ano? Na teamwork tayo with God, 'di ba? Para mag-manifest sa buhay natin kung ano man yung mga kailangang mag-manifest that is part of the divine plan for us. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.